Napakalayo pa po ng halalan 2028 mga kababayan, pero meron pong iilan na mga dilawan na nagsasabing natatakot di umano sila mga kababayan na maging presidente si BP Inday Sara. O eto ho, video mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Patunay po ito mga kababayan na tama po ang haka-haka natin na maraming natatakot na maging presidente si BP Inday Sara. Bakit? Unang-una mga kababayan, matitigil 100% sigurado itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Pangalawa, yung mga nagnakaw sa kabanang bayan na maaaring meron ng listahan ngayon si BP Inday Sara, hahabulin niya yan, mga kababayan. Isa na dyan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, si Saldico, at kasama na rin dito, mga kababayan, ang mga kontraktor na nasangkot po sa maanumalyang flood control project. At higit sa lahat, mga dilawan din. Natatakot din sila kasi nga, ang ninanais nila, mga kababayan, makabalik ang mga dilawan sa Palasyo Malacanang na hirap na po silang makuha ang presidency sa hanay nila mga kababayan. Mabigat si Inday Sara na nakalaban sa 2028. Napakabigat, napakahirap talunin ng Inday Sara. Kahit sino siguro ang magiging katandem nitong si BP Inday Sara, maaaring siya lulusot at maaaring hindi naman lumusot ang magiging vice presidente niya. Pero wag naman sana. Hilingin natin, ipagdasal natin na kung sakasakaling matuloy ang pagtakbo ni BP Inday Sara sa pagka-presidente sa 2028, maging ang kanyang vice presidente sana lumusot din para meron siyang katuwang sa kanyang panunungkulan, pamumuno sa ating bansa. Dalawa lang ang pinagpipilian ko mga kababayan. Kung hindi si Marcoleta, si Senator Robin Padilla. Siya nga pala, medyo lumayo na tayo sa usapan. Ito na po yung video. Panoorin na po natin mga kababayan. Itong sinabi po ni Congressman Erice. Erice, notadong dilawan po ito mga kababayan. Bagamat nagugustuhan natin yung mga sinasabi niya patungkol sa maanumalyang flood control project at sa napakalalang korupsyon po na nangyayari sa ating bansa, hindi po natin maipagkakaila na dilawan pa rin po itong mama na ito. Kailanman hindi ito magiging DDS dahil dilawan po ito. Parehas lang po ang ipinaglalaban natin niya at tayong mga DDS, itong magulong administrasyon ni Marcos, talamak ang nakawan, talamak ang korupsyon. Diyan natin siya nagustuhan kasi isa siya sa mga kumukontra dyan. Pero sa kanyang kulay, malayo ho tayo sa kanya. Berde ho tayo. Dilaw sila O eto na po yung video. Panoorin na po natin. Yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Kita nyo na. Ano kayang truth ang tinutukoy nitong mamang ito, mga kababayan? Ano kayang truth? Naguguluhan ako. Kasi ang BP Inday Sara, pag nanungkulan yan, kahit sino man sa mga Duterte, katotohanan talaga ang paglilingkod na gagawin nila. Hindi ko maintindihan kung anong truth ang sinasabi nitong si Congressman Erice, mga kababayan. Truth siguro na maaaring malaman ng taong bayan tungkol sa galawan ng mga dilawan o meron pang isang makatotohanang istorya na maaaring ilabas
si VP Inday Sara, oras na siya na ang maging presidente. Sa ngayon, mga kababayan, hindi po natin maarok itong sinasabi ni Erice. Isa lang po ang naarok natin doon, yung natatakot sila sa Duterte presidency o Inday Sara presidency. Pero yung truth na sinasabi niya, hindi pa po natin maarok yan. Ngayon, kung dumating man ang araw, mga kababayan, na filing of candidacy na, at ayan na ang ating pangalawang Pangulo, nag-file na ng kanyang kandidatura. Lahat po tayo mga DDS, isa sa mga matutuwa. Bakit? Kasi nakikita na po natin, mga kababayan, ng pag-asa. Pag-asa, unang-una mawala po itong korupsyon sa ating bansa. Isa po kasi ito sa mga nagpapahirap po sa atin. Mantakin ho ninyo, mga OFW, kalaki po na naging ambag niyan sa ating bansa. Ekonomiya sa ating bansa, napakalaki po ambag nitong OFW na ito. Pero saan po napupunta? Sa bulsa po ng mga politiko. Ninanakaw ho nila, mga kababayan. Hindi po nagagamit ng maayos, imbis na gamitin ito para sa mga infrastruktura at kung anumang proyekto na makakatulong sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga pobre, hindi ho, na ibubulsa ho nila. Yan. Isa yan sa mga tututukan ng ating pangalawang Pangulo sa ngayon. Pero pagdating ng araw, presidente na ho yan, mga kababayan. Ano ho? Ngayon, kung sino man ang ninanais ninyo na maging vice presidente ni VP Inday Sara, suportahan po natin. Maaaring merong mga pag-uusap yan pailalim, mga kababayan. Sa ngayon, sigurado ko, meron na pong mga pag-uusap yan. Medyo patago pa nga lang. Hindi pa nga lang masyadong inilalantad nila. Para nga naman, hindi mabantayan ng mga kalaban o mga kakandidato din na magiging katunggali nila sa election 2028 na yan. Ngayon, wala pa tayong alam. Hindi pa natin tubok kung sino ang magiging katandem ni Inday. Pero maghintay ho tayo. Darating tayo dyan, mga kababayan. At siguradong, itong mapipili ng ating pangalawang Pangulo, hindi ho tayo magsisisi. Pero may idea na po ako, mga kababayan. Yung idea ko, yun din yung gusto ko eh. Nagkataon lang po eh. Pero, na kay Inday Sara po, ang huling pagdidesisyon, ayan, ika nga, kung sino ang ninanais niyang magiging katandem, na yung alam niyang hindi siya tatraydo rin pagdating ng araw. Baka mamaya maging ala Marcos 2.0, mahirap na, naku, panibagong laban na naman natin yan. At etong mga nangayayat na magpinsan, mga ha? Anong sikreto kaya nitong magpinsan na ito? Ba't ang bilis manayayat? Nakita niyo po ba yung bagong picture po ni Martin Romualdez habang nagtatalumpati ho siya sa House of Representatives, mga kababayan? Di ba nagpunta siya sa HOR dahil nga idinaan yata doon yung si Joe De Venecia, kung di ako nagkakamali. Nagtalumpati siya. Napakapayat niya na ho, mga kababayan. Ang tanong po, bakit biglang nangayayat itong mama na ito? Ilang buwan lang po natin hindi nasilayan masyado yan nanahimik, nawala dahil sa malubhang isyo ng maanumalyang flood control project. Biglang nawala, biglang hindi nag-ingay. Natigil yung kanyang kayabangan. Nung masilayan na po natin, nung isang araw lang, ang payat na. Ano sa palagay ninyo? Kinakarma o kinukulam na? Sino? Sino ang kumulam? Kay Martin Romualdez. Ba't napakapayat niya? Hindi kaya may sakit din yung mama na yan? Kasi, yung tao, kapag biglang payat niyan, lalo na kapag ka-cancer po ang sakit, biglang babagsak talaga katawan mo eh. Nangyari sa magpinsang ito, biglaan bagsak eh.
Buwan lang ang nakalipas ho, mga kababayan. Ganyan na ganyan. Yung mga taong may cancer na sakit, biglang bumabagsak. Tapos, ang nakakatakot at nakakalungkot dito para sa atin, mga kababayan, lalong-lalo na sa atin na mga naghahanap at nagnanais ng hustisya dahil dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, dahil pera ho natin yon, taxpayer ho tayo, baka biglang humingi ho ng travel clearance etong magpinsan at sasabihin na kunwari magpapagamot ng sa ibang bansa kasi nga kita nyo naman yung physical na kaanyuan nila, payat na. Sasabihin siyempre may sakit, malubha, magpapagamot tapos biglang hindi na ho uuwi. O sino po papapanagutin ho natin? Wala ho tayo ikukulong. Wala tayong papalakpakan habang nasa kulungan. Matatakasan pa yata tayo ng mga kawatan. Huwag naman sana, mga kababayan.